Alam mo ba, hindi lahat ng probinsya sa Pilipinas ay madaming tao at siksikan tulad ng Metro Manila at ibang malalaking syudad. May ilang probinsya sa bansa na sobrang konti lang ang populasyon, kaya mas tahimik, presko at kakaiba ang lifestyle kumpara sa nakasanayan natin. Yung iba dito ay kilala sa magagandang tourist spots at kalikasan, pero nakakagulat na kakaunti pa rin ang mga naninirahan. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang top 10 smallest population provinces in the Philippines, mga pinakakaunting tao sa Pilipinas. Malalaman natin kung bakit mababa ang population nila, gaano karami ang mga nakatira rito, at kung ano-anong interesting facts ang meron sa bawat probinsya. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang informative at exciting videos tungkol sa Pilipinas. Handa ka na ba? Simulan na natin! Top 10. Romblon. Ang Romblon ay isang island province sa Mimaropa region na kilala bilang Marble Capital of the Philippines. Ayon sa PSA Census, mayroon itong 308,000 na population. Binubuo ito ng maraming isla kaya hiwa-hiwalay ang mga komunidad at hindi ganon kabilis ang urban expansion. Sa kabila nito, kilala ito sa white sand beaches, marble products at crystal clear waters na dinadayo ng mga turista. Top 9. Abra. Ang Abra ay isang probinsya sa Cordillera Administrative Region na kilala sa mga kabundukan at natural landscapes. May 251,000 na residente ito base sa Philippine Census. Dahil sa mountainous terrain at medyo limited ang accessibility ng ibang areas, hindi ito kasing dense ng ibang probinsya sa Luzon. Kilala rin ang Abra sa mga ilog, caves at cultural heritage ng mga local communities dito. Top 8. Marinduque. Ang Marinduque ay isang heart-shaped island province na matatagpuan sa Mimaropa region. Ayon sa PSA Census, nasa 239,000 lamang ang population nito. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito ganoon katao ay dahil island province ito na may limitadong industrial development at malalaking syudad. Gayunpaman, kilala ito sa Moriones Festival at sa magagandang beaches at diving spots. Top 7. Biliran. Ang Biliran ay isa sa mga pinakamaliit na probinsya sa Eastern Visayas pagdating sa population. Ayon sa census ng Philippine Statistics Authority, mayroon itong 179,000 na residente. Isa itong island province na konektado sa Leyte sa pamamagitan ng tulay. Kaya kahit medyo accessible, nananatili pa rin itong hindi gaanong populated kumpara sa ibang probinsya. Kilala rin ito sa mga natural attractions tulad ng waterfalls, hot springs at mountain landscapes na dinadayo ng mga turista. Top 6. Mountain Province. Ang Mountain Province ay kilala sa malamig nitong klima, bundok, at makasaysayang kultura ng Cordillera. Sa kabila ng pagiging sikat nito sa tourism, nasa 158,000 lamang ang population nito base sa Philippine Census. Dahil mabundok ang terrain ng probinsya, hindi gaanong malawak ang mga lugar para sa malalaking syudad at dense population. Marami ring tourists ang bumibisita rito dahil sa sagada at mga sikat na caves at hanging coffins nito. Top 5. Dinagat Islands. Ang Dinagat Islands ay isang maliit ngunit napakagandang island province sa Caraga Region. Sa kabila ng yamang dagat at magagandang tanawin nito, nasa 128,000 lamang ang population nito base sa Philippine Census. Isa sa mga dahilan kung bakit mababa ang population dito ay dahil hiwa-hiwalay ang mga isla at limitado ang transportation at urban expansion. Marami rin dito ang protected natural areas kaya nananatiling tahimik at hindi gaanong populated ang probinsya. Top 4. Apayao. Ang Apayao ay isa sa mga pinakatahimik at pinaka-rural na probinsya sa Cordillera Administrative Region. Ayon sa Philippine Census, mayroon lamang itong 124,000 na residente, kaya kabilang ito sa may pinakamababang population sa bansa. Dahil karamihan sa lugar dito ay kabundukan, kagubatan at agricultural land, hindi gaanong mabilis ang urban development sa probinsya.
Kilala rin ng Apayao bilang last frontier of the North dahil sa preserved forests at malinis nitong kalikasan. Top 3. Siquijor. Ang Siquijor ay kilala sa buong Pilipinas dahil sa mga misteryosong kwento tungkol sa folk healing at paranormal legends nito. Pero bukod doon, isa rin ito sa mga probinsyang may pinakamaunting populasyon sa bansa na may mahigit 103,000 residente lamang. Dahil maliit lang ang isla at limitado ang industrial development, hindi ito naging sobrang crowded tulad ng ibang tourist destinations. Sa kabila nito, dinarayo pa rin ito dahil sa crystal clear beaches, waterfalls at relaxing island vibes. Top 2. Camiguin. Ang Camiguin ay isa sa pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas pagdating sa population at land area. Ayon sa census, mayroon lamang itong 92,000 na residente. Kilala ito bilang Island Born of Fire dahil mayroon itong ilang bulkan at maraming hot springs at natural attractions. Dahil maliit lamang ang isla at malaking bahagi nito ay mountainous terrain, kakaunti lang din ang permanenteng naninirahan dito kumpara sa ibang probinsya. Top 1. Batanes. Ang Batanes ang opisyal na may pinakamababang population sa buong Pilipinas. Base sa census ng Philippine Statistics Authority, nasa mahigit 18,000 lamang ang kabuuang population dito. Matatagpuan ito sa pinakahilagang bahagi ng bansa at binubuo ng maliliit ngunit napakagandang isla na kilala sa rolling hills, stone houses at peaceful na pamumuhay. Dahil sa layo nito sa mainland Luzon, limitadong transportation at madalas na malalakas na bagyo, nananatiling kakaunti ang mga naninirahan dito hanggang ngayon. At ayan na nga, ang top 10 least populated provinces in the Philippines. Mula sa malalayong isla hanggang sa mga probinsyang nakatago sa kabundukan, makikita natin na ang pagiging konti ng population ay hindi kahinaan kundi patunay ng tahimik, simple at natural na pamumuhay na mayroon ang bawat lugar. Ikaw kabida, alin sa mga probinsyang ito ang gusto mong mapuntahan o makita sa personal? At may alam ka pa bang ibang underrated provinces sa Pilipinas na dapat naming i-feature sa susunod na video? I-comment mo na yan sa baba. Tandaan, hindi nasusukat sa dami ng tao ang ganda ng isang lugar. Sa Pilipinas, bawat probinsya, matao man o hindi, ay may kanya-kanyang ganda, kultura at kwentong dapat ipagmalaki. At sa bawat discovery natin, mas lalo nating nakikita na tunay ngang it's more fun in the Philippines. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang exciting at informative content na katulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!